Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, itong sila Cardema at mga DDS, na ano raw sila, nababahala daw sila ng ginagawa sa kanila ngayon. Nababahala daw sila. Ha? Ang tinutukoy ni Cardema, panalo na sila, ano raw sila, nakapanalo ng 3 seats tapos hindi pa raw pinapaupo. Ha? Gayon din si Congressman Uy, kakampi rin nila yon. Ha? Inendorso yun ni Sara Duterte at saka ni Isko Moreno, si Congressman Uy. Ay kinansila ng COMELEC yung certificate of candidacy void ab initio. Yung kay Congressman Uy. Kaya ngayon, ang diniklara ng COMELEC na nanalo ay itong si Congressman Benny Abante. So, medyo nababahala daw sila, sabi ni Cardema. Paano daw kung sa 2028, pag ni Sara Duterte, ay ganun din ang mangyari? Kumbaga, manalo ito, pero hahanapan ng butas at hindi maiproklama na nanalong presidente. Kasi tiwala si Cardema at mga DDS na si Sara daw ang malakas nilang pambato sa 2028. Ay paano daw kung tumakbo nga ito sa 2028 tapos sa bandang huli, hindi naman ito maiproklama? Kasi mahahanapan ng butas. Yan ang sinasabi ni Cardema. Unang-una, Cardema, natatakot ka sa sarili niyong multo. Natatakot si Cardema sa sarili nilang multo. Gawa-gawa kasi nila yan eh. Ang unang-una kasi, yung Duterte Youth, may rami talagang butas. Alam mo naman yan, Cardema. Unang-una noon, pagtakbo mo pa lang na first nominee ng Duterte Youth, obvious naman na hindi ka pwede kasi 40 anyos ka na eh. 40 years old ka na, tatakbo ka pang first nominee ng Duterte Youth. O doon pa lang inaabuso mo na eh. Pangalawa, hindi kayo dumaan sa publication, hindi kayo dumaan sa hearing. Ano yun eh, noong panahon ni Duterte, nung malakas pa kayo, nagawa ninyo yan. Ay iba na ngayon eh. Ang buhay ay weather lang, Cardema. Yan ang nangyayari sa iyo, sa inyo. Ang mahirap kasi sa inyo, may butas eh. May butas. Nakatakbo nga kayo bilang party list, na iproklama nga kayo noon, pero panahon ni Duterte yun. Panahon ninyo yun. Ay ang buhay ay weather lang. Ganyan yan. Kung wala naman kayong dapat ikatakot, ibig sabihin, si Sara Duterte, wala naman makitang buta sa kanya, ay di wala kayong dapat ikabahala. Ang problema, kung kayo, alam nyo rin na marami talagang pwedeng gamitin na teknikalidad kay Sara Duterte para hindi siya makatakbo. Ayan ang problema. Yan ang problema nyo. Ganyan ang ginawa ninyo sa ABS-CBN. Pinasara ninyo, mga gawa-gawa ninyo. Ganyan ang ginawa ninyo kay Laila de Lima. Di ngayon, natatakot kayo sa sarili ninyong multo, sarili ninyong kagagawan. Yan ang problema sa inyo. Yan ang problema. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Cardema, in-interview kasi si Cardema, sabi niya, natatakot lang kami, nababahala lang kami kung ito'y nagawa sa amin ngayon, sabi ni Cardema. Sa kanila daw, sa Duterte Youth. Nagawa din daw kay Congressman Uy. Kakampi nila yan, pro Duterte din. Nanalong congressman, pagkatapos ay na-cancel yung kanyang certificate of candidacy void ab initio. Kaya ang diniklara ngayon na nanalo bilang congressman ng 6th District ng Manila ay si Congressman Benny Abante. Pero yun naman kasi, Cardema, mayroon na namang technicality yun eh. Citizenship issue. Yun. Siya pala, nang pinanganak itong si Uy, itong si Joey Uy, nang pinanganak ito, hindi pa naturalized citizen yung kanyang ama. Chinese citizen pa. At naging Filipino citizen ang kanyang ama. 5 years after na ipanganak, itong si Uy. Kaya hindi siya
hindi siya Filipino citizen nang pinanganak siya. Hindi siya natural born. Hindi siya natural born Filipino citizen. Kumbaga, kasi kailangan ang congressman at saka ang senador natural born Filipino citizen yan. Hindi pwede na ang senador at congressman ay naturalized. Pwede. Mga local, sa local government, pwede. Yung mga mayor, hindi kailangang natural born. Hindi kailangang natural born. Ang local position, halimbawa mayor, pwede ka naturalized. Pero kapag congressman, at saka senador, presidente, vice-presidente, natural born Filipino citizen. Ay ito pa lang si Uy, hindi naman natural born Filipino citizen. Kasi nung pinanganak siya, hindi pa Filipino citizen ang kanyang ama. Na-naturalized na Filipino citizen ang ama niya, 5 years na itong si Joey Uy. O kaya may rason naman talaga na ikansila ang COC niya. Bakit kinansila ang COC niya? Ay kasi nga, hindi siya natural born Filipino citizen. Requirement sa members ng House of Representatives o Congressman na natural born Filipino citizen ka. O yun, nakuna ng butas yun, Cardema. Ikaw, nakunan din kayo ng butas. Yung Duterte Youth. Kaya si Sara Duterte, kung nababahala kayo, kung wala namang butas ang pagkandidato ni Sara Duterte, wala kayong dapat ikatakot. Pero kung may butas yan, tulad ng sa inyo, sa Duterte Youth, at doon kay Congressman Uy ng Manila, ay delikado talaga kayo. Delikado talaga. Ganyan ang Pilipinas eh. Ang buhay ay weather lang. Nung panahon ninyo, pag may kalaban kayo, hinahanapan nyo ng butas. O ngayon din, hinahanapan rin kayo ng butas. O, pag may nakuhang butas sa inyo, pasensya kayo. Ganun lang yan, Cardema. Kaya wag kang hindi ka dapat mabahala kung wala namang dapat ikabahala. Diba? O, wala kang dapat ikabahala kung wala namang dapat ikabahala. Ang problema, kung may ikakabahala kayo. Diba? O, shout out Ernesto Gomez, ha? O, good evening. O yan ang problema mo, Cardema. Sabi kasi ni Cardema, paano kung itong nangyayari sa amin ngayon ay mangyari din kay VP Sara? Pambato nila yan sa presidente sa 2028. Paano daw kung ganun ang mangyari? Ay yun na nga, ang sagot yan simple lang. Kung wala ka namang ikakabahala, dahil wala namang butas na pwedeng magamit laban kay Sara, di wala kang dapat ikabahala. Ang problema, kung kayo mismo alam ninyo, maaaring makuna ng butas si Sara Duterte. O yan. Yan kayo delikado. Yan kayo delikado. Di ba, Kabunyog Arcelanyes? Yan yun eh. Yan yun. Sabi ni Elvira Risa Arizo, sa San Diego, California, nanonood sa atin. Puro na lang sila politically motivated. Ang rason, gas-gas na yan. Isip naman kayo ng ibang dahilan. Galingan nyo naman. Yun. Tama. Tama si Kabunyog Elvira Risa Arizo. Ito sila Cardema. Lagi na lang. Politically motivated. Ang malinaw dyan, ang buhay ay weather lang. Diba, Joey T? Diba? Tama yung reaksyon mo, Kabunyog Ramil de la Rosa Marquez. Feeling agad naman ni sino to? Ni Cardema, mananalo si Sara. Anyway, natatakot sila dahil sa sarili nilang multo. Yung kinakatakutan nila, sarili nilang multo. Yan ang malinaw dyan. Gawa-gawa nila yan noon. Okay? O sige mga Kabunyog, mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.